serbisyo ang maaaring mapanalunan ngayong gabi dito sa Let's Ask Pilipinas. At ito ang ating host, Aga Mula. Wow! First night! Good evening mga kapatid! Oras na para sa tanungan at kasiyahan dito sa Let's Ask Pilipinas! Eto na ha! May tanong ako sa inyo. Bareta o powder? Bareta o powder ha? Eto ngayon. Ano ang ginagamit ng karamihan na sabong panlaba? Kayo. 69% ang sumagot ng powder. Ganyan dito sa Let's Ask Pilipinas. Survey based ang mga sagot. Kaya kung sa tingin nyo, kabisado ninyo ang iniisip ng mga Pinoy, ito ang game show na para sa inyo. So panoorin nyo paano nilalaro ang Let's Ask Pilipinas. Meron tayong 3 rounds at isang jackpot round kung saan hula ng mga contestant kung anong opinion ng mga Pinoy. Ang bawat tanong ay may money value. Sa round 1, 2,000, 4,000 at 6,000. Sa round 2, 8,000, 10,000 at 15,000. Sa round 3, 20,000 at 35,000. 100,000 pesos ang makukuha kung perfect ang score. Pagdating sa jackpot round, pwedeng i-bet ng winning contestant ang kahit anong halaga sa kanyang winnings. Idadagdag ito sa kanyang winnings kung tama ang sagot. Ibabawas naman kung mali. Kung mag-all-in at tama ang sagot, times 5 sa kanyang total winnings. A perfect score of 100,000 pesos ay 500,000 pesos. Connect, answer, and win. Dito lang sa Let's Ask Pilipinas. Oh, galing, di ba? Yan ang sinasabi ko na kahit saan nyo gusto maglaro. Sa bukid, sa swimming pool, sa dagat, kahit saan, sa banyo, kahit anong ginagawa mo, basta importante, may internet connection. Pwedeng-pwede kayo dito. Now, in every episode, kung may isang contestant na maka-perfect matapos ang 3 rounds at mag-all-in sa jackpot round, he or she can take home a total cash winning of 500,000 pesos! Ngayon, umpisa na natin ha. Still, 4 na celebrities pa rin ang makakasama natin. First time ko yung iba dito makakasama, but still, I'm excited. Pakilala na natin, let's go! Papa Jack! Hello! Mutia Datul! Wow! Candy Pangilinan! Tita Boots Sansoroa! Okay, Papa Jack, I've heard so much about you. Papa Jack, thank you for making it here sa Let's Ask Pilipinas. Maraming salamat. It's my honor. I'm honored to be part of this game show. Salamat po. Tsaka mamaya magtatanong ako sa'yo kung ano pwede mong i-advise sa akin, ha? Ayun, pinagdadaanan. Basta, tingnan natin. And thank you, Mutia. Wow. Thank you po sa pag-invite sa akin dito para makapaglaro po. Mutia, just say thank you. Wag nam po. Thank you! Sige po, thank you, Aga. Sumama ka sa akin. Okay. Now, Candy Pangilinan. Candy, kamusta ka na? Mabuti. Diyos ko, hindi ko makakalimutan yung pelikula natin Forever, kasama tayo ron at naalala ko, unang-una kita nakita naka-bathing suit. At tagal na yata. No? Thank you, Candy. Thank you very much. Maglalaro tayo ngayon. And Tita Boots Sansoroa. Tita Boots, how are you? Okay, thank you. Medyo nane-nervous. I have to ask you a favor. Pagbigyan ng senior citizen, ha? Ay, naku, walang senior citizen. Kayang-kaya Tita Boots, ikaw pa. Alam niyo po, si Tita Boots, sa mga pelikula na gawa ko, siya ang parati kong nanay at parati ako nananalong best actor pag siya ang nanay ko po. Yes! Thank you, Tita Boots. Okay, so ngayon, simple lang gagawin natin. Ang importante, mapulsuhan ninyo kung anong iniisip ng bawat Pilipino. Ganun kasimple lang yon. Okay? Ready na? Ready na! Okay, so oras na para magpakitang gilas. Let's Ask Pilipinas. Ito ang unang tanong, worth 2,000 pesos. Ang mga sagot, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla. Relax. Ang tanong, para sa mga kolehiyala, mas gusto nilang ka-date si... Okay, natawa ka, Candy. Bakit? Relax lang, first question pa lang. Answers up!
Okay, let's start with Papa Jack. Papa Jack, ano ang sagot mo? Doc, ito yung sagot ko kasi pag ako naging dalaga, i-date ko rin to. Sino i-date? Magkapakita ko motibo, may date ko lang. Sige, sino i-date mo? Senator Bong Revilla. Okay. Salamat, Papa Jack. What's your answer, Mutya? Yes. Senator Bong Bong, hindi Revilla. natin nakikita. Okay, thank you very much, Mutya. Candy, huwag kang tawa ng tawa. Nervyosa. Candy Pangilinan, ano sagot mo? Sino gusto mo i-date? Senator Bong Revilla rin. Bakit si Bong? Bakit ayaw mo si Jinggoy? Kasi kaibigan ko na si Jinggoy eh. Okay. Hindi ako pumapatos ng kaibigan. Okay, thank you very much, Candy. Tita Boots, sino ang gusto niyong i-date? I have to qualify. Senator Bong. Di, ang tanong naman, di ba, sino ang gusto mong makadate na makulihiyala? Masyado na ako matanda para i-date sila. Sa mga pamangkin ko na lang o sa mga apo Senator ko. Bong Revilla. But anyway, let me explain my answer. Yes. Si Jinggoy kasi very intense ang mga mata. Talagang nanunuot sa laman, sa puto. Si Bong naman, si Senator Bong, nangungusap at kumikislap ang mga mata. Siguro yung mga bata, yun ang gusto nila. Para sa'yo naman, Tita Boots, yung mata ko, ano sa tingin mo? Nangungusap rin ba? Naku, nangungusap, nangangantsaw, tempting, ano pa ba? Tempting! Tanong Okay. na lang natin kay Charlene. Okay, thank you very much. Ngayon, ang sagot, let's ask Pilipinas. 78% Senator Bong Revilla. Okay, so lahat tayo tamang sagot. May 2,000 each tayo lahat. Okay, ito na ngayon. Second question worth 4,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, isaw baboy, isaw manok. Candy, tumatawa ka. Isip ka mabuti, ha? Ito ngayon ang tanong. Sabi ng nakakarami, mas panalo raw ito. Okay, answers up. Unahin naman natin si Mutya. Mutya, what's your answer, Mutya? Isaw manok? Bakit isaw manok? Actually, paborito ko din siya. And then, hindi lang din ako. Maraming may paborito nito. And then, sa tingin ko, ito talaga yung mas panalo. Kesa sa baboy, ano? Isaw manok. Thank you, Mutya. Let's ask Candy. Anong isaw? Tingin ko kaya ito yung pinili ko kasi yung isa, pwedeng high blood. Tama? Diba? Oo, medyo mas high blood yung baboy. Kaya ang pinili ko ay isaw manok. Isaw manok. Mas safe kasi Yes. isaw manok. Okay, dahil nakaka-high blood daw ang baboy, sa isaw manok siya. Tita Boots, what's your answer, please? Answer ko, Isaw manok din. oo. Mas healthy, mas mura, mas madali sigurong hulihin kaysa sa baboy. Okay, thank you, Tita Boots. Thank you very much. Let's ask Papa Jack. Papa Jack, bago mo sagutin yan, meron lang akong gusto itanong. Okay po, Doc. Marami dito nakikinig sa atin dito sa studio at sa mga televiewers natin. Gusto marinig siguro kung paano daw talaga makakaiwas sa tukso. Nako, Doc, ang tukso ay hindi iniiwasan. Sita mo? Yan ang nilalayuan. Ganun ba? Mali ako. Nung sinabi mo kasi sa akin na ang tukso ay hindi iniiwasan, sabi ko, kita mo na? Sabi na nga ba, dapat yan ang tukso ay talagang, sige lang. Layuan mo. Sige lang. Hindi, layuan mo. What's your answer, Papa Jack? Dito tayo sa isaw ulit. Doc, ito, pakiramdam ko pag sinabing isaw, ito talaga unang pumapasok sa utak natin. Tsaka, ayan. Manok. Ganda naman ang lettering na yan. At least, Doc, kahit matalo, magaling mag-lettering. Okay, ang sagot. Tanungin na natin. Let's ask Pilipinas. Isaw, baboy. So mali kayo lahat, 56%. You know what, 56%? 44% ang nagsabi ng isaw manok. Alam mo, feeling ko talaga ang Pilipino mahilig sa baboy. Pero ayaw natin ng pork barrel, ano? Pero yung baboy, gusto natin. Okay yun. Okay, so 2,000 each tayo lahat. Importante yung third question worth 6,000 pesos. Ang mga posibleng sagot, duwende, kapre. At ang tanong, ayon sa mga magulang, ano ang mas kinatatakutan ng mga anak nila? Duwende, kapre. Nag-iisip si Mutya, si Candy nag-iisip, bukod sa kanyang love life. Answers up! Candy? Ito na pala yung sagot ko, no? Ito yung sagot ko, kapre. Pero pinili ko yung kapre kasi pinili ko yung duwende, pwedeng cute. Kasi maliit, di ba? Saka, hindi masyado sabihin natatakot ng mga bagets doon dahil there's Snow White and the Seven Dwarfs, di ba? So pwede ang duwende para pwede mong gawing pet mo.
pwede gawin mong pet, diba? Cute yon. Ang kapre, di mo pwedeng gawin barkada. Okay, Tita Boots, what's your answer? Kapre? Kapre, okay, kapre din. Oo. Sang-ayon ako kay Candy, ano? Yung kapre medyo monstrous ang image, nakakatakot, malaki. Ang duwende, cute, maliit, kaya nga merong Snow White and the Seven Dwarfs, di ba? Friendly sila. Tama. Papa Jack, Doc, actually, hinap ko lang yung connection nila ng Opia lang ako sa sige, ano Papa Jack? ng Opia. Kapre! Ngayon lang kita nakita, gwapo ka pala talaga. Totoo, Kailan chismis. Eto ko naman, ang aking bagong friend. Mutya? Actually, yung sagot ko, kapre din. Napatunayan ko yan kasi may pamangkin akong bata and tinakot, kasi napakatigas ng ulo niya, tinakot ko na, pag lumabas ka, may duwende dyan. Hindi siya natatakot. Pero nung sinabi kong may kapre dyan, natakot siya. Kapre. Maganda mga sagot. Basta Mutya, huwag kang matatakot sa akin, ha? Sure. Ang sagot, let's ask Pilipinas. Kapre! So, okay. First time nangyari, ang kapre sumagot, 73% ng mga Pilipino ang sinagot kapre. First time nangyari to na apat kayo ay pare-pareho kayo, tie kayong lahat, no? So, 8,000 each. So, maglalaro tayo ng agad-agad. Okay? Yung huli, sorry na lang, siyang ma-eliminate sa round na to. Agad-agad, ang gagawin nyo lang, paunahan, magsuot ng necktie. Necktie? Oh my God! Necktie. Let's go! Agad-agad! Agad-agad! Huwag mong mag-necktie! Papa Jack, Mutya. Okay, it's ready, Tita Boots. Sino ba? Ito na. Tita Boots na nauna. Okay, ang pumasok. Papa Jack, Mutya, and Tita Boots. Thank you very much, Candy. Thank you. Thank you talaga. Thank you. I'll see you soon. I love you, Candy. Thank you. So, tatlo pa ang natitira. Ang tanong, sino ang pinakamatibay sa kanila? Tuloy-tuloy lang ang ligaya after the break. Ito ang Let's Ask Pilipinas! Welcome back here in Let's Ask Pilipinas as we enter round 2. Tatlo pa ang natitira matapos magpaalam si Candy. Candy, thank you very much. After 3 more questions, may mapuputulan na pag-asa na manalo o baka abot sa jackpot round. So let's begin this round now. So ready? This is question number 4 worth 8,000 pesos. So ang mga sagot, magpatoka sa ahas, magpasagasa sa pison, tumalon sa tulay. At ang tanong, girls say, ito ang gagawin nila kaysa magpakasal sa lalaking hindi nila gusto. Tumalon sa tulay. Magpatoka sa ahas, magpasagasa sa pison, tumalon sa tulay. Answers up! Let's start with Papa Jack. Papa Jack, you have 8,000 pesos. Doc, kasi kapag nagpatoka ako sa ahas, tsaka tumalon sa tula, ay sa magpasagasa sa pison, ano yan, Doc, ma-effort masyado. May effort masyado. Masyado ma-effort. Pupunta pa ako sa construction site. Tapos maghahanap pa ako ng Wildlife Bureau para magpaalam. Ito na lang ako, Doc, meron sa kanto namin ito. Tulay. Effort nga naman magpakasal sa lalaki, hindi mo gusto, mag-effort ka pa para magpakamatay. Tama nga naman yun. Okay, tumalon sa tulay. Mutya, Tumalon sa tulay. tumalon sa tulay. Oh, ito kasi mostly na sinasabi ng girl kapag ayaw niyo yung lalaki. Yes. Talaga? Ngayon nakilala mo kung gusto mo ba tumalon sa tulay? Hindi naman. Hindi na. Wag ka na, wala ka lang. Ay, nako. Tita Boots. Ano ba ito Okay, nangyayari ang sa sagot akin? ko, magpatoka sa ahas. Magpatoka sa Da- ahas. Ang mas magandang gawin talaga, tumalon sa tulay, mas safe yon. Pero yung panahon ko, merong expression noon na magapatoka na lang ako sa ahas, which was very popular. Ewan ko kung kilala mo yun hanggang ngayon. Magandang answer yan, Tita Boots. Dito magkakaalaman sa round na Ang to. edad, lumalabas ang edad. Let's ask Pilipinas. Tumalon sa tulay, 80%!
Pero anyway, Tita Boots, meron pang pag-asa. So, kasi meron pa tayong question number 5, which is worth 10,000, so makakahabol pa tayo. So, let's go on with the game. Ang mga posibleng tamang sagot worth 10,000 pesos. Ahas, buwaya, buwitre. At ang tanong, tinanong ang mga Pinoy kung anong hayop ang sumisimbolo ng kasamaan. Okay, tanongin natin sila. Answers up. Let's go with Mutya. Mutya, Ahas with exclamation point. Kasi ito lagi yung sinasabi nila sa isang tao na like nagsisinungaling, yung kumbaga sila backfighter, mga ganyan. Ahas yung tawag nila. maganda sinasabi yan. Tita Boots, what's your answer? Ahas din. Ahas din. Ito na. Why? Siguro matatrace natin ito doon pa sa Genesis, yung paglikha ng mundo. Di ba si Adan at si Eva ay tinukso ng ahas, kaya that led to their downfall. Kaya naging simbolo na ng kasamaan mula noon ang ahas. Tita Boots, maganda yung sagot mo na yan. Because Papa Jack, yun ang nag-umpisa ng tukso, ahas. Ano ang sagot mo, Papa Jack? Dok, ayan yung mga common na linya sa pelikula, di ba? Pangit naman pag ang linya sa pelikula, hayop ka, isa kang buwetre. Pangit, Dok. O kaya, buwaya ka. Maganda, Dok, ahas. Tsaka, Dok, wala lang kasi choices yung paro-paro eh. Yan talaga yung masama kasi ang paro-paro mahilig sa cross-pollination yan. Okay, alamin natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Ahas, 79%. So now, Papa Jack, you have 26,000. Mutya, you have 26,000. Tita Boots, you have 18,000. Meron pa rin laban. And here's our last question for the round. Question number 6 worth 15,000. Tita Boots, pwede bang humabol, ha? Ang mga posibleng tamang sagot, mas bata, kasing edad, mas matanda. Ano kaya tanong dito? Ito na ang tanong. Mas gusto raw ligawan ng karamihan ng boys ang mas bata, kasing edad, mas matanda. Gusto ligawan ng boys, ha? Boys. Mas matanda? Mas matanda, no? Answers up! We'll start now with Miss Supranational. My God, congratulations, Mutya. Congratulations talaga. Thank you po. You make us proud, really. Galing mo, ang galing mo. Thank you for the Philippines. Mas bata. Mas yung naririnig ko sa mga mga boys. Mas nila yung mas bata. Okay, sample I'm 44 years old. So, liligawan ko. Kung liligawan ko ngayon, siyempre, alam niyo naman, I'm very much married. I love my wife, of course. Yeah. But kung sino niligawan ko, ilan taon ka na, Mutya? 21 po. Actually po, idol ko din po yung asawa niyo kasi beauty queen siya. Okay. Nice. Para tinapos na natin ang story natin dalawa. Okay. Let's ask now, Tita Boots. Tita Boots, sino ang gusto mas ligawan ng boys? Mas matanda. Laban! Kaya siguro merong salitang cougar, ano? Yan, di ba? Tama. Kasi pag mas matanda daw yung babae, mas may experience, may matututunan sila, mas wise, mas marunong, at saka mas mayaman. Ang lalaki kasi naghahanap ng mother instinct. Ayun, Tama. also. Yan. Okay, thank you very much, Tita Boots. Ngayon, tingnan natin si Papa Jack. Papa Jack, ano sa tingin mo? Papa Jack, ikaw ba nag-drawing yan lahat? Ikaw ba Yes, nag-gawa po. yan? Galing ni Papa Ang galing mo, kanina pa, consistent ka, ha? Doc, ako 31 na ako. Pag nagligaw ko mas matanda sa akin, di alam mga 50 liligawan ko. Tsaka yung asawa ko, dito aga ay mas bata sa akin ng 9 years. Mas bata sa'yo ng 9 years, ha? Totoo? Kakakasal ko lang po, got married 5 months ago. Wow, congratulations! Galing naman, galing naman. Papa Jack, magpapakabait ka, ha? Idol ko na. Okay, alamin na natin ang sagot. Magkakaalaman tayo dito. Let's ask Pilipinas. Kasing edad, 63%. So talaga siguro ibang talaga ang panahon ngayon. Iba-iba ang sagot kung saan napupunta. So, Papa Jack, you have 26,000. Mutya, you have 26,000. Tita Boots,
thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ito na ang natira, sina Papa Jack at Mutya Datul. Isa sa kanila ang tutuloy sa ating jackpot round. Okay, alamin na natin kung sino yan as we move on to round 3. Here is the first question of the round. Question number 7, worth 20,000 pesos. Ang mga posibleng tamang sagot, batok, tenga, tagiliran, paa. Batok, tenga, tagiliran, paa. At ang tanong, ito raw ang pinaka-romantikong kiliti ayon sa mga senior citizen. Nakaka-nervous, oh. Give me the crown. Let's start with Papa Jack. Papa Jack? Ang tanong kasi natin dito aga ay pinaka-romantikong kiliti ayon sa mga senior Senior citizen, citizen. yes. Malapit na ako dyan. Ano sa Eh, tingin alam mo? ko na yung sagot dyan. Ayan. Tenga. Tenga, tenga. Okay, Mutya, what is your answer, Mutya? Ibaba ang corona. Ayun. Tenga! So, tingnan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Batok, 59%. So, pareho kayong tayo. You have 26,000 each. Ito na, here's your last question. Question number 8, worth 35,000. Galingan nyo to, ha? Ang mga posibleng tamang sagot, babaeng maganda, boss na galit, anak na nagtatampo, biyenang masungit. At ang tanong, ano ang pinaka-iiwasan ng mga machong lalaki? Ang choices natin, ha? Babaeng maganda, boss na galit, anak na nagtatampo, biyenang masungit. Let's start with Mutya. Mutya, what is your answer, Mutya? Yan ang masungit. Biyenang masungit. Kasi, yes, ito kasi yung pinakaiwas-iwasan talaga ng mga lalaki. Kapag masungit yung biyenan, wala na silang magagawa. Maganda ang sagot mo. Biyenang masungit. Ako, bait-bait ng biyenang ko. Swerte ko talaga. Sobra. Papa Jack, what's your answer? Agree sana ako kay Butcha na biyan ng masungit. Kaya lang nakalagay sa tanong, pinakaiiwasan ng machong lalaki, hindi lang basta lalaki. So, machong lalaki. So, ang katumbas ng machong lalaki, ang kahinaan namin ay magandang babae. Nakita niyo naman, ha? Magkaiba po ang kanilang sagot. Gusto ko nang malaman. Pero tignan natin sa pagbabalik ng Let's Ask Pilipinas! Woo! Ay nagbabalik ang Let's Ask Pilipinas at kasama natin ang natirang contestants na sina Papa Jack at Mutya. Ngayon, bago mag-break, sumagot sina Papa Jack at Mutya sa tanong na ano ang pinaka-iiwasan ng mga machong lalaki? Sumagot si Papa Jack ng babaeng maganda, si Mutya ang sinagot, biyenang masungit. So let's ask Pilipinas. Biyenang masungit! 48%! So Mutya, you have 61,000. Papa Jack, you have 26,000. Thank you very much, Papa Jack. Maraming salamat. Congratulations again sa iyong magpapakasal. And I'll see you. Mutya. Oh, diretso na tayo ngayon sa jackpot round, Mutya. Alam mo, confident ka ba na malaki ang mapapanalunan mo? Kanina, sobrang kinakabahan, pero ngayon, parang mas Relax ka na, na-excite no? ako. Oo. That's nice. Yun ang importante, no? Ano ang balak mong gawin sa pera na yan? Actually, ang mapapanalunan ko is ibibigay ko sa charity ng Binibining Pilipinas. Wow! So sa Binibining Pilipinas, nananawagan din ako sa inyo, huwag niyong kalimutan at huwag niyong papabayaan si Mutya Datul. Okay? Napakabait po nila dahil sa kanila, Mabait matupad sila. yung pangarap ko. That's nice. Is na maging beauty queen. Mabait din ako. Okay! Alright, Mutya. Okay, ganito ha. Ganito mangyayari. You have 61,000 pesos. Dalawa ang options mo. You can wager any amount less than that. Kung tama ang magiging sagot mo, you will win that amount and will be added to your winnings. Ngayon, pwede ka rin mag-all-in. In other words, you would risk all your money. Kung mali ang sagot mo, you will take home consolation prizes. Pero kung tama ang sagot mo,
we will multiply your money by 5. So kung tama ang sagot mo, you will take home 305,000 pesos for your chosen charity. It's your choice now. Yeah. All in or wager? Nahirapan si Mutia. Okay, and pakita natin ang iyong sagot. 10,000 pesos wager. Okay, lalaban siya ng 10,000. Let's do this. Ang 4 na posibleng tamang sagot. Mutia, gasoline station, bus station, fast food, mall. At ang tanong, saan pupunta ang nakararami kapag inabot ng sakit ng tiyan at kailangang maki-CR? Okay, ready? For 10,000 pesos, Mutia, ano ang sagot mo? Gasoline station. Gasoline station! Kasi mostly ito talaga yung tinatakbuhan ng mga tao. Naka-experience ka na ba ng ganyan? Na-experience ko na din. Actually, may point ka rin sa gas station kasi pag sa mall parang, ayoko ko, no? Tsaka sa fast mall, well, Mahirap bus station, oo. Para sa bus station, bisa wala namang banyo yata eh. Anyway, tignan natin ang sagot. Let's ask Pilipinas. Fast food! 40%! Mutia, you still get 51,000 pesos. Diba? Isipin mo, kung in-all-in mo yun at nagkamali ka, 0 ka. Ang galing din, ang galing din. Congratulations to you. Mutia, thank you very much. Thank you! Thank you! Palakpakan natin! So I'm sure nag-enjoy kayo talaga sa panunod dyan sa inyong mga bahay. Pero sigurado mas mag-enjoy kayo kung kayo mismo ang makakapaglaro mula sa inyong mga bahay. Just log on to our website at www.tv5.com.ph/show/Let's Ask Pilipinas to find out how to join. Another night! Napakasaya. Ako po si Aga Mulak. See you again tomorrow dito sa Game Show kung saan ang buong bayan ang may hawak ng sagot. Let's Ask Pilipinas!